ipinanganak ang pinakadakilang bayani ng lahing Filipino. Ito ang hot spring capital ng Pilipinas. At pagdating sa Bukupay, wala nang ibang lugar yan, kundi ang Calamba, Laguna. Nakalatag ang syudad ng Calamba, Laguna sa paanan ng bundok Makiling. Napapalibutan ito ng Laguna de Bay sa silangan, ng bayan ng Kabuyaw sa hilaga, ng bayan ng Los Baños sa timugan, at sa kanluran ng bayan ng Santo Tomas, Batangas. Ang halos 15,000 hektaryang lupain ng syudad ng Calamba ay nakayapos sa dulong timugan ng Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas, na siya ring kayamanang pinagkukunan ng sariwang tubig at kabuhayan ng mga mamamayan ng Calamba. Ang Calamba sa kasalukuyan, maunlad na syudad yan. At yan makikita mo ang Calamba, doon nasa paanan ng bundok Makiling yan. Doon sa bandang ibaba niyan, narin ang Kabuyaw. Narin ang Kabuyaw. Pagkatapos, boundary din yan, halimbawa ang Los Baños naman, doon sa bandang itaas niya. Sa bandang itaas niya ang Los Baños. At narin sa Los Baños, yung tinatawag na UP College of Agriculture. Alam ba ninyo na yung UP College of Agriculture, diyan nag-aral ang maraming bansa kung paano uunlad ang kanilang agrikultura. Ang masakit lang, tayo nagturo sa mga yan, kaya pupunta ka sa kanila, umunlad ang kanilang industriya ng palay, tayo nagturo, tayo namimili pa ng palay sa ibang bansa. Nariyan ang UP College of Agriculture. Kilala ang Calamba, Laguna bilang isa sa mga pangunahing tourist destination dahil sa recreational at historical attractions nito, lalo na ang hot spring resorts. At syempre, ang naging bahagi ng Calamba bilang bayang sinilangan na pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Isang bahagi lamang ang Calamba ng Tabuco na ngayon ay mas kilala na sa tawag na Kabuyaw. Noong August 28, 1742 naman, naging isang bayan na ang Calamba at ito ang naging daan upang mapabukod ito mula sa Kabuyaw. Sa pagdaan ng mga panahon, naging tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Calamba. Makalipas ng mahigit 200 taon sa pamamagitan ng Republic Act 9024, ang dating munisipalidad ng Calamba ay naging ikalawang syudad sa probinsya ng Laguna noong April 21, 2001. Ang malaking palayok na ito ang tinuturing na world's biggest clay pot. Ang palayok ding ito ay bahagi ng strukturang nagpakilala rito sa bayan ng Calamba. Makikita rin sa plaza marker na ito ang mismong kwento kung paano naging Calamba ang pangalan ng bayang ito. Ayon sa alamat na may pinagbabatayan namin diyan, noon daw pa nga panahon yon, may mga sundalo na nagtatanong, itinatanong,
ang tinatanong ay babae. Eh yung babae, takot sa mga sundalo, sa sundalong dayuhan, nagkataon ang dala nung banga. Banga na gagamitin sa kalan. Kaya, sumagot siya, kalan at banga. Kalan at banga, sabi niya. Ngayon, ang akala ng mga sundalo, ang tinatanong yun ang pangalan ng lugar. Sapat ang tanong ano ba itong lugar na ito? Ang akala ng babae, ang itinatanong kung ano yung dala niya, sinisita siya. Ang sagot niya, kalan at banga. Kaya mula doon sa kalan at banga, doon nang galing ang salitang kalamba. Ang kwentong ito ay siyang sinisimbolo ng monumentong ito na binubuo ng isang malaking konkretong palayok na nakapatong sa isang kalan. Nakasulat sa palayok ang pangalan ng 54 na barangay na bumubuo ng bayan ng Kalamba. Nakumpleto ang pagpapatayo ng monumentong ito na simbolo ng bayan ng Kalamba noong 1939.